Okay, so now, dito naman tayo sa adding suppliers and batch imports. Okay. So, on the left side, sa navigation bar, we have here mga registered. Ito yung mga ni-register natin sa Caloocan pa na mga suppliers. Alam nyo naman kung anong mga information lang kailangan. You have your supplier name, contact person, kung sino yung kausap mo doon, yung number, and then contact platform address, then total amount spent. Ito po ay auto-generated siya once na mag-insert kayo ng items. So, for example, yung item A is under kay supplier A, then automatic mag-a-add siya dito. Okay? Yan. So, in adding supplier, simply you just click plus and then just include the information here. Yan lang, lagay nyo lang. This VAT percentage is kung ilang percent yung VAT na hinihingi nila once mag-request ka ng OR. Yan, so that we'll know kung magkano yung i-add natin sa VAT in. Okay, and also I think yes, kani siya ay this one is for editing and for delete. Okay, so that's it for suppliers. Sa batch import naman, same as usual. You just have to click plus para mag-add. Now, the batch import is batches ng mga item na binili mo for that particular transaction. So, batch name, for example, this one is car 1 from carrier, capital amount, and then net amount, date ordered, and date arrived. And also, kung makita ninyo dito na you have number of associated amounts, break-even date, sold out date. This one is working before, but ngayon I don't think nag-work pa siya. I think there's a bug in here. Just ignore mo na yung column dito. But you need batch import na i-enter para doon sa product and services natin. Okay? So, you click plus and then batch description, supplier. Yan, ito yung mga supplier kanina. So, unang-una talaga is supplier, and then after that, you add your batch item import. Yung capital amount, kailan in order, at kailan dumating. Okay? So, after that, you can now proceed to products and services. Maglalagay ka na ng product. So, in here, we have a lot of buttons. Sa taas ay may batch item, print. May returned items for RMA sa mga sira. And dito is yung mga all item list. Okay? Because there are some cases, for example, pag nag-inventory kami, kunyari itong car set na 40LM090 ay wala na. So, i-delete ko na siya. Pero, hindi siya deleted permanently. Naka-hide lang yan dito sa products and services natin. Yung purpose niyan is para pag print natin ng inventory, pag itong item na to ay wala na, then hindi na siya masasali doon sa inventory list. Okay? At hindi na rin natin makikita dito sa price check model kasi wala na yon, sold out na. So, kung order ka ng bago, syempre ibang batch na yon, i-insert mo na naman siya dito. Okay? But you need to delete yung mga item na sold out na. Kung totoong sold out after inventory check. Okay? Kaya merong all item list. Kasi yung mga deleted, ayan, kung nakikita nyo dito, status is active, active, active. Pag nag-delete tayo, for example, delete tayo ng ito. Ayan, deleted. Wala na. So, dito, ayan, automatic, makikita nyo deleted. But you can also restore it. Kung accidentally lang naman. Okay, so restore, restored. Okay. Yan, dito na siya ulit. Okay. And then, item types. Pagka gumawa ka ng isang product, meron siyang type. Kunyari, ang naka-register dito ngayon ay item type is air condition, description is yan, consumable office supplies, yan, domestic services, installation of ACU, etc. So, for example, sa inyo, aircon, yung motor is a type, pero madaming type of motor. Motor 1, motor 2, I don't know what those items are.
pero kailangan niya ma-segregate yung item type at ma-identify. Okay? Yan. So, before adding a product, kailangan una may supplier, may batch import, at may item type. Okay? So, sa pag-add naman ng product, dito lang, plus, and then account title, ito ay sa accounting. Pagka item yung binibenta natin, sales. For example, mag-register tayo ng product, produkto. Ito ay resell lang. Binili ko sa carrier. Ni-resell ko. So, kailangan dito ay sales, item sales. Okay? Pagka ito naman ay service, since product and services to, then ilalagay mo dito is service revenue. Yan, dalawa lang yan. Okay? So, for example, add tayo dito ng installation of, I don't know kung anong install, pero sa amin kasi PSU. Kunyari, power supply unit. Yung item type niya ay services. Domestic services, company services, etc. Tapos, unit price, since installation ito at manpower yung capital natin dito, kunyari I need 3 persons na 1,000 each, so 3,000. Profitable margin natin ay 80%, shipping cost wala syempre, and also non-VAT. Okay, so meaning to say my installation of PSU is 5,400. And then sa initial naman, gawin nyo lang 1,000 siguro or 999 para hindi siya maubos, doesn't matter. Itong unit ay per service. Tapos, dito na sa supplier. So, supplier, since kami lang din naman yung magtatrabaho in WAS. Pero kung meron kayong subcon, then ilagay nyo dito sa supplier like this one. Merong Mindanao team. Or may yung kay Leo sa Cebu, I don't know kung sinong subcon nyo. Basta dapat dito siya makikita. Warranty count ng service, itong installation ng PSU, 1 year. Yan. Tapos batch import is services. Yan, service. Pagka wala naman dyan, plus mo lang. Gawa ka ng batch item. Okay? Tapos add. Yan, new item added. Ito. Okay, kung magtataka rin kayo or nagtataka kayo kung bakit ito ay orange at ito ay green, pagka orange, non-VAT. Pag green, VAT. Meaning to say, yung unit price niya ay VAT included. Ito ay not VAT included. Okay? Tapos, print inventory rin. Yan. Ito yung mga item na inventory lang. Car set, merong initial is 5 and then remaining is 3. Price is 100,000. Ito yung capital. So meaning to say may 300,000 tayo na worth of car set capital. Okay? And then OX 1 HP is 16,500 times 6, then may 99,000. So total inventory amount is 399,000. Yan lang. Okay? So dito na rin ninyo i-identify kung yung remaining ba ay tama. Okay? So I guess that's it for adding inserting products and services. So now, pagka meron na tayong products and services, pwede na tayong mag-invoice. Okay, dito naman sa invoice, click lang din yung plus, tapos dito tayo magse-select ng account. Siyempre, hindi ka makaka-select ng account kung hindi mo pa siya i-register. Meaning to say, mag-register muna tayo ng account. So dito muna tayo sa accounts, tapos plus, and then yan, yung mga information, customer name, contact number niya, messenger, kung meron, kung Viber, ilagay nyo lang dyan. Tapos province, municipality, barangay, and then submit. Okay? So, ito yung mga sample na na-register natin. We have, ito inwas nilagay kasi may mga bills. Okay? So, for example, kay Aldo, ito yung mga customers natin. So, pwede na tayo doon sa invoice. Plus, select nyo lang si Aldo. Yan, selected. Pwede nyo ring i-search dito. Yan, search, select. Tapos, purpose. Ito yung remarks. For example, installation of 1 AC. Yan. So, dito isang install. Dapat i-check nyo. And then, quantity is 1. Para yung amount niya is 5,4. Total amount is 5,4. Kung 2 naman yan,
54 times 2. Yan, 10.8. Okay, tapos hanapin natin yung OX. Ito, isa. Installation gawin nating isa lang. Okay? Yan. So, sa baba, ito yung mga payables niya. Yan, payables is 1 OX inverter worth 28,000. Tapos installation is worth 54. So total amount is 34,000. Pag naghingi ng OR, additional VAT. So output VAT is 4,000. Ito yung total na invoice na babayaran niya. Dito naman yung invoice date kung ngayon niyo siya i-date. Yan. Okay? Tapos kung gusto niyo rin i-reset, mare-reset yan lahat. Just click this one. But in my case, ayaw ko. So submit. Yan. You have successfully inserted a new data. So ito yon, si Aldo. Okay, so pwede niyo siyang i-check kung anong laman ng invoice na ito kasi ito ay invoice lang. Meron siyang mga invoice item. So click invoice. Yan. So ito pala yung laman. May OX 1 HP and may installation. So amount is 33, walang discount, may VAT out. Ito yung total na amount at ito yung balance niya. Status is waiting for payment pa, wala pang payment. Tapos purpose, inserted by, kung sino yung nakalagin. Okay? Yan. Sa baba rin, kikita yung payments. So, once mag-add tayo ng payment, kunyari nag-fully pay siya, click nyo lang tong yellow. And then, ito yung binayad niya. Fully paid is 34,464. And then, cash niya binayad. Kung cheque naman, hanapin nyo lang dito cheque. Or kung bank transfer, register muna natin yung bank. Itong mga cash in bank dito ay sa akin, but register natin yung sa inyo kung gusto nyo. Okay? Tapos payment date, kailan, pag may OR na inisyo kayo. Yan. Tapos paid, automatic paid pagka ito ay same amount. Pero pag hindi, then with balance siya. But in our case, paid. So submit, payment inserted. Ayan. So, balance niya ngayon is 0 at ito ay paid. Okay? After that, pwede nyong i-print. Ano pa pwede nyong i-print? Print kayo ng DR. This one, just ignore this. Wala pa siyang function kasi gusto ko sana na editable. Pero kung di naman, pwede lang na print. Okay? Print tapos okay. So, ayan. So, you have now a printable. Select ka lang ng printer dito. Tapos, yung margin nyo is none. Yan. So, ito na yung ibibigay nyo at papareceive nyo doon sa kay Aldo. Okay? And then, dalawang copy, isa sa inyo, isa sa kanila. Tapos, sa baba rin dito ay may warranty. Kung gusto nyo, i-edit nyo yung warranty na base sa inyo kasi ito, JMB Computers warranty ito. So, basahin nyo muna kung swak ba siya sa inyo or hindi. Kung hindi, i-edit nyo lang and then send a request for me to edit your dito folder, paragraph. Okay? And also things that you can send is statement of account. Ito yung mga pag kiniklik nito, ito yung mga invoice na hindi pa bayad. Okay? Tingnan natin kay Aldo. Ayan, meron siyang isa. Ito with balance pa, kulang pa. So, balance na hiningi natin is 210,000. Statement of account, pwede din siyang send or i-print, padala doon sa kay Aldo. Okay? And then what else? Invoice. Do you want to display price? Itong display price, meron kasing, for example sa amin, we have desktop set. So pag desktop set, since package siya, yung price niya is hindi per item na, kundi isang package. So ginagawa namin, para hindi malito yung customers, no lang yung display ng price. So, makikita dito, total na lang siya. Tapos quantity. Yung pinagkaiba, pagka display ng price, mayroong total price dito. Tapos quantity. Okay? I mean total. Yan. So, I guess that's it. Ito yung pag-insert ng invoice. So, next video, doon naman tayo sa accounting. Tsaka dito. Tumaas na to eh. Dito. Yan. Clinic ko lang to. Pag hindi siya nag-refresh, pag hindi nyo nag-reflect dito, click nyo lang yung refresh button and then magre-reflect siya dito sa ating dashboard.
pwede nyo siyang i-view. Ayan. So, ito pala si Aldo. Nagbayad ng cheque, 37,000. Tapos, again, ito yung mga daily journal entries natin. Kailangan naka-equal lang siya. Pagka-equal, post journal mo lang. Okay? Kailangan equal before mag-post journal para hindi masira. Ang purpose nito ay para mag-reflect doon sa financial status natin. Kasi pag hindi pinost, hindi siya magre-reflect. Okay? Yan, posted daily. So, yun lang. The next video, dito naman tayo sa services. And then, lastly, sa accounting na. Thank you for watching.